sa itlog to. Tuloy-tuloy lang. Ito may apat sa itlog din. For hindi, masal ba yan? Dito pa. Hey, what's up buddy? So, ngayon ay dito ako sa bahay ng aking GF dahil nga ako ay nag-upload na ng ating mga videos na pang post natin sa ating YouTube channel kasi hindi na ako mapag-upload pag andun ako sa amin. So, yan, ito yung kanya nga palang saltwater tank, no? So, mayroon yung tatlong isda. So, pakita ko na sa iyo ito iba ng alaga, yung kanyang hedgehog, ayan, si Taco at si Tori. Ayan. So, pregnant na yung hedgehog na yan dyan, no? So, yan. Bale, magkasunod namin kinuha yan. Pero, 1 year gap yata. Pagitan ng pagkuha namin sa kanila. Bago na sundan. Tapos, meron hindi siya rito mga ibon. Ayan. Ito, bigay ko sa kanya to. Ayan, si Cheddar. Tame yan. Ayan, no? Papasikat. So, binigay ko yan sa kanya. Galing naman yan sa kuya ko. Bigay sa akin. Ang problem lang dyan kay Cheddar ay splayed leg siya. Tapos hindi na siya nasaulian. Hindi na umayos yung kanyang paa. Tapos dito may binili tayong kapares niyan. Ayan, kay Kuya Gar natin nabili. Isang Pied. At yun, ngayon nga ay kukuha tayo ng panibagong hand feed, no? Para sa GF ko. Anantay ko lang yung reply nung bibilhin natin. At nag-uulan-ulan din pala. Ayan, uulan na kasi ngayon. So, antayin namin yung reply tapos punta na kami doon. So, abangan nyo kung ano yung kukuhaan namin bagong hand feed. Ayan, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na rin kayo sa ating channel. So, ayun, kahit umuulan na nakarating na kami dito kay Sir sa pagkukuhaan namin ng panibagong hand feed na ibon. So, mamaya malaman nyo kung anong ibon yung kukuhain natin. So, actually, yung aviary na to ay hindi naman ganun kalayo sa amin, no? Mula sa jeep ko. Actually, walking distance lang siya halos. Pero nagmotor kami dahil nga umuulan, no? At maputik din yung daan. So ayan, ito yung mga ibon niyang alaga, ayan. So karamihan ng mga alaga dito ni Sir ay mga kakatil. So ayan, ang gaganda ng mga kakatil ni Sir dito, mga quality rin, no? So nabanggit nga niya na marami rin daw kumukuha sa kanya ng pakyawan. At ang kakatil daw ang isa sa pinakamalaki ang market ngayon, lalo yung mga Lutino. So, yun yung Lutino, yung dilaw na yan. So, meron din siya rito mga Alps 2. Yan, mga Opa, mga Par Blue. Yan. Tapos, meron din siya rito mga Hagoromo na Parakit. At saka mga Baji. Meron din siya mga Baji rito. Pero, ang pinakamabenta araw ngayon ay mga kakatil. So, ayan. So, nagbabalak din ako actually bumili ng mga Parakit. So, ayan yung mga jumbo niya na Baji yan. Ang lalaki, parang halos malaki pa sila sa kakatil. Actually, meron din ako dating alagang isang Baji. Bigay siya sa akin ng aking kaibigan sa San Rafael. At ayun na nga, ang nakuha nating handfeed ay isang Lutino Pearl na kakatil. So yan, gustong gusto daw kasi ng jeep ko magkaroon ng kakatil kasi nakikita niya yung mga video rin ng kakatil ko dati at naalala niya, no? Yung kakatil ko kasi ay napakagaling kumanta. Actually, yung kakatil ko rin ay si Ace. Pang pre-flight din siya. Parang umabot siya ng 5 years sa akin na naipi-pre-flight ko siya. Ang huling pre-flight niya is before pandemic. At sa mga gusto rin mag-handfeed, no, ito may share din ako sa inyo mga kaalaman, mga kailangan natin sa pag-handfeed. So, ayan, kailangan natin ng syringe at cutter. So, bakit natin kailangan ng cutter? So, yung cutter kasi is gagamitin natin dito sa syringe nito. Ayan, pato sa inyo. Ayan, nakita yung dulo na yan, yung parang barrier. Kailangan natin tanggalin yan para maiwan lang yung pinaka-tube nung syringe gamit yung cutter. Mag-ingat lang tayo sa paggamit dahil pwede tayo masugatan pag hindi tayo nag-ingat. So, tara, patuloy natin. So, kapag pinutol nyo, dahan-dahanan nyo lang, wag masyadong didiinan kasi pwede nyo maputol yung pinaka-tube. Dati kasi pag nagputol ako, nakakailang testing ako para maputol yon. So, ayan, pagka medyo yan, tanggalin nyo na lang yan. Hindi nyo naman kailangan puliduhin yan kasi hindi naman ganun ka-importante yung ganun na sobrang pulido. Iba gumagamit din sila ng mga needle, no? Pero ako ayokong gumagamit ng needle.
Tapos ayan, syempre kailangan natin ng hand feeding formula. So ito, nabili namin to kay Kuya Gary na halagang 65. Ayan, ganyang kalaki. Di ko lang alam kung ano ang timbang na to. So ngayon, turuan kayo paano mag-prepare ng pagkain niya. So ayan, formula. Ito warm water yan. Tapos kutsara para hindi ma-contaminate yung pagkain. Para hindi siya mabrang tubig. Oo nga pala, ganyan nga pala. Huwag lang sobrang labnaw, tas sobrang lapot. Yan, sakto lang yan. Tapos kailangan pa natin ng tissue. May hangin. Matay, sige. Pag ganyan, gutom na yan pag umiiyak. Pag mag-hunt feed kayo, siguraduhin yung empty crop na siya. Ibig sabihin, wala nang laman dapat yung yung crop niya. So ito yung crop. Ayan, ito kakaunti na lang naman. Okay. Ito sa kabilaan. Sige na naman. Tapos pag mag-hunt feed kayo, ganito ang hawak nyo lagi. Pag mag-hunt feed kayo, ito laging right yung gamit nyo. No? Tapos pwede nyo siyang igantuhin para malaman nyo kung magpapump siya. Nagpapump kasi yan. So ito kasi first time niyang i-hunt feed. Kaya di niya pa alam yun. So yan, itong isang daliri, itong alalay lang natin yan. Tingnan natin kung magpapump siya. Tingnan muna natin. Yan na. Tapos lagi niyong pupunasan yan. Kasi pag tumigas yan sa pisngi nila, pangit. So ayan, di pa siya nagpa-pump pero kumakain na. Pero ilang araw lang yan. Matututo na yan. So ito na yung pinakain natin. Nasa crop niya na. So sa mga ganito, mga siguro 5 to 10 ml pakain. Iiyak naman yan pagkagutom na siya. Parang ayaw na. Ganyan. Ayan, tinunti mo lang ganyan. Tapos punas. Para ka lang may baby. Paubos na nga rin to. Ayaw na niya. Ayan, ayaw na niya. Alam mo naman yung santsahan lang, di ba? Ayan na. Pero pwede pa yan. Minsan aayaw kasi yan. Kasi hintay mo lang siyang ulit. Pag gusto niya na ulit. Yun, nakakatapos natin i-hand feed yung kakatail na. So pinangalan namin tong si Siri. So yun, dahil hindi naubos yung formula lang tinimpla natin, papakain natin to kay Cheddar. So ito yung taga-ubos talaga ng formula. So dati nung naalala ko nung nag-hand feed din ako, meron akong mga taga-ubos ng formula nun, si Asia kasi Hero. Nung nag-hand feed ako ng Alps dati. So ayan, may problema na to si Cheddar, no? Mapayat daw siya. Feeling ko naman ito ay going light dahil sobrang payat talaga niya kahit babad yung pagkain.
Kaya yan, mahalaga rin na may suporta tayo kahit pa paano. At yan nga rin ay napansin ko na parang pregnant na rin yung hedgehog kasi dumoble talaga yung timbang niya. So ayan, ito naman si Cheddar. Ayan, pansin nyo, medyo matamlay siya. Pero okay pa naman yung ano niya, yung kinikilos niya. Going light lang talaga. So kailangan natin siyang suportahan ng pagkain. Tapos more healthy food, no. Sinadjust ko rin na ano, ipakain is oat growth. Oat growth kasi is napakalakas niya magpataba Para minsan. compare sa mga birdseed lang kahit African mix. Yung African mix naman, meron naman siyang halong oat growth tsaka mga sunflower. Okay din naman, pero yung purong oat growth talaga ay solid magpataba. Yan lagi yung nakaganyan. Laging gutom. Nakakain na si Siri. Yan, nag-explore na siya. Wala siyang pake dyan. Kasi busog na siya. Hindi, gina-jump niya pa yun eh. Oh. Busog ka na? Oh, ayan yung sa kanya formula niya. Oh. Mauubos na. Nahawa na tayo sa boyfriend natin. Mag-alaga ng kung ano-ano. Yan, meron din ako salt water at di ko alam kung anong bumagsak dyan. At di ko alam kung paano alisin yan. Ay nako. Ang dumi. Basta ito si Siri. Gusto niya na yata mag-try mag-fly. Charis. Oy, oy, oy. Uy! Gusto niya yung di pa timpla. Ay, 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 nalaglag.